Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. First message ninyo, we have number 55, Snake Spirit, it's time to heal. Panahon na kasi baka mabigat na yung loob ninyo masyado. Baka masyado nang matagal no, na nagkikimkim kayo ng sama ng loob, resentments, mga galit, frustration, mga ganon, emotional baggages. And it's not healthy. You know, Pisces, hindi makakatulong sa inyo na maging magaan ang inyong dibdib, ang inyong pamumuhay kung meron kayong galit, merong bigat no sa loob ninyo. Kaya iniimbitahan kayo ng spirit na it's about time na to heal your heart. It's about time na to forgive, you know, para na magsimula na kayo ng bagong buhay na walang bigat sa puso, 'di ba? Mas maganda ang pakiramdam kung tayo ay walang kaaway, walang kasamaan ng loob, yung ganon, ano? So, etong panawagan sa inyo, it's time to heal. We have number 9, Brown Bear Spirit, take time out. Okay? Ito din yung kailangan ninyong gawin. Maaring precursor ito dito sa time to heal, na kapag kayo ay magpahinga muna, magnilay-nilay muna, magmuni-muni, baka sakaling may sipan ninyo, no, na tama na nga, diba? Natanggalin mo na yung sama ng loob mo, tanggalin na yung galit sa puso mo, at magpatawad na, no? Mag-heal na. And maaari din na you need to take a time out kasi baka exhausted na kayo. Baka hindi lang puso, dibdib ninyo, emosyon ang pagod, but maybe yung physical body ninyo pagod na din. Yung isip ninyo pagod na din, no? So it's time to take a time out. Time to step back ng kahit saglit lang, no? Sa kung ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan para bigyan ninyo ang sarili ninyo ng time para din mag-heal, no? Physically, mag-heal ng iyong katawan at mapawi ang pagod, yung stress, 'di ba, na inyong nararanasan. Okay? What else? We have clear out the clutter. Ayan, yan sabi ni Frog Spirit. Panahon na, no? Isa to, no, yung pag-heal, pagtanggal ng mga sama ng loob, mga negative feelings and emotions na nandiyan dyan sa puso ninyo. That is part of decluttering. You know? Parte yan, no, ng pagdi-declutter ninyo. You're decluttering your life, your energy field, your thoughts, your feelings, your emotions, you know. So, it's about time na para linisin mo talaga yung puso mo, yung isip mo, release any negativity. Okay? Para nang sa gayon, makakangiti ka na ng genuinely na masaya ka talaga, magiging magaan, no, ang inyong pakiramdam kapag wala ng kalat sa buhay, walang kalat sa paligid, 'di ba? Mas maganda yung takbo ng pag-iisip natin, mas maganda yung pakiramdam, magaan yung energy kapag walang kalat, walang basura, walang sama ng loob. Set healthy boundaries. Okay? Importante din ito na gawin ninyo kasi maaaring kayo ay naaabuso na. Okay? Maaaring kayo ay hindi na nire-respeto ng ibang tao, nababypass na kayo sa sobrang kabaitan ninyo. Bow na lang kayo ng bow, oo lang kayo ng oo. Sometimes even if you feel like saying no, pero gusto mong pagbigyan, gusto mong pasayahin, gusto mong i-please sa mga tao sa paligid mo, kaya imbis na no pa rin, imbis na no ang sasabihin mo, nag-yes ka na lang. 'Di ba? Kasi maaari ang iba sa inyo is a people pleaser. 'Di ba? Kaya ang tendency ganoon. So ngayon, you are being invited, excuse me po, ng spirit to set healthy boundaries. Kasi makakatulong din, no, kapag may boundaries ka.
Sa kahit anumang klaseng relationship, nakakatulong yan na may strengthen ang relationship. Kasi magkakaroon kayo ng paggalang sa bawat isa, respeto sa bawat isa, yung ganon, no? Alam ninyo kung ano yung limitasyon ng bawat isa. So we have number 62, slow and steady wins the race. That's very true. Ikumpara ninyo yan. Tignan ninyo. Just an observation. Doon sa mga laging nagmamadali. Laging nagra-rush. 'Di ba? Tignan ninyo. Pag nadapa, pag nagka-problema, matagal makabangon. Sometimes nga, talagang totally na-stuck na sa pagkakadapa, hindi na nakakabangon. Ikumpara mo sa kung ikaw ay mabagal kang gumalaw, kalkulado yung bawat galaw mo, 'di ba? Pinag-aralan mo ang bawat galaw mo, ang bawat gagawin mo, pinag-aralan mo, pinaghandaan mo. Mabagal man, pero tignan mo, mas makakarating ka doon sa paroroonan mo. Kaysa doon sa nagmamadali ka nga, 'di ba? Pero hindi ka naman pala handa, 'di ba? Nagmamadali ka nga, pero wala ka naman palang baon, yung gano'n, 'di ba? So, kung ikukumpara mo, iisipin mo, mas maganda pa rin, no? Yung slow and steady, 'di ba? Slow but surely, 'di ba? So, yung gano'n. So, maaring yun ang dapat ninyong i-observe na approach sa buhay sa ngayon, ano? Huwag magmamadali. Trust the great mystery. Ayan, just trust the divine. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, 'di ba? Ano 'yan divine will. Kaya magtiwala tayo sa kanyang plano. Lahat tayo meron siyang plano para sa bawat isa sa atin. Kaya may mga kuminsan meron tayong mga questions, meron tayong mga tinatanong sa sarili natin or sa universe na bakit? Bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit ngayon? 'Di ba? Sa ganitong pagkakataon, maraming bakit. But sometimes hindi rin natin mahanap ang sagot, hindi ba? Agad-agad. Kaya wag na nating tanungin, wag na nating questionin, sumabay na lang tayo sa agos ng buhay at pagtiwalaan na lang natin ang kanyang plano. Kasi lahat namang yan na nangyayari sa buhay natin, in the end, it is for our highest good. Kailangan lang natin talaga na sumabay sa agos ng buhay kasi nakasulat na yan kumbaga sa kanyang master plan para sa atin. Kaya kapag tayo nagtitiwala sa kanya, kapag tayo sumusunod sa kanyang kagustuhan, 'di ba? Makikita ninyo, na best things will happen. At meron man mga sagabal, meron mang mga challenging situations na dumadating sa atin. Kahit may ganon, hindi pa rin natin yung parang hindi rin naman natin masyadong nararamdaman ang bigat. Kasi tinutulungan din niya tayo. Nabitbitin kung ano man ang bigat na yan. 'Di ba? Tinutulungan din niya tayo na solusyonan ang problema natin. Tinutulungan din niya tayo na malagpasan natin kung ano man ang mga obstacles na binibigay niya sa atin, hindi ba? So tingnan natin kung ano ang inyong final message. What seems impossible is possible. Magtiwala ka lang. Kasi wala namang imposible. Kapag inalay mo, inoffer mo yan sa universe. Kung ano man na inaakala mong imposible sa Panginoon, walang imposible. Gagawin niyang imposible yan. Gagawin niyang posible yan para sa'yo. Kaya kung sa tingin ninyo, naku, imposible to. Naku, napakahirap nito. Naku, napakabigat nito. Wag na kayong magganon. Kapag naisip ninyo, sa tingin ninyo, hindi ninyo kaya, i-align mo na yan sa universe. I-offer mo na yan sa Panginoon. And God will make it possible for you. Thank you for watching. Love and light. Namaste.